Favorite ko si Ricky ang Moral? Manood yun na po ba yung Moral? Yes, grabe. Grabe yun, like sobrang empowering ng female characters na andun na hindi lang iisang uri ng babae yung makikita mo sa mga gantong kwento. So, napa-reflect talaga ako dun. Sobrang real yan. Real Reflections! Sini Malaya 2026, August 6 to 18 po. Yes po. O, diba? Nasingit. O, anyway, tama ka dyan. Iba ang agency ng mga female characters written by Sir Ricky. And to give us more of Sir Ricky's women in film. Yes. Yes po. Women in film. Women in film. Ang huling portion ng reading natin ay mula sa pelikulang Moral noong 1983, directed by Marilu Diaz-Abaya, written by Sir Ricky Lee. Ang excerpt na ito ay mula sa chapter 13 ng Quiapo Ilalim, ang eksena, kung saan ire-reenact ng ating readers ang eksena mula sa pelikulang Moral. Nakasabi ko lang, di ba? Napaisip to na, sabi ko, tama ba yung sinabi kong film? Di ba moral yung sinabi? Moral, yes, yes, yes. Grabe, exciting kaya naman. Let's introduce our next reader. Whoa, yes. She is an independent cinema darling. Darling! Yes. Who's raw? Grabe talaga yung mga words na napupunta sa akin. Tingnan niyo naman, who's raw? Chameleonic talent. Chameleonic talent, who has earned her international acclaim and the prestigious Gawad Durian Best Actress Award. A true fixture of Cinemalaya, she has starred in critically acclaimed films such as Donor and Gulo. Yes. A former Batch 19 workshopper of Sir Ricky Lee, she later delivered a powerful yes po, Philippine English, powerful performance in her sweeping historical screenplay, Kulyon. She also starred in Pauwi Na, directed by Paolo Villaluna, further adding to her remarkable body of work in Philippine independent cinema. Sa reading ay babasahin niya ang action lines at ang mga linya ni Sylvia sa pelikulang Moral. Please welcome the brilliant, multi-awarded actress, Meryl Soriano. May kasama siya at here. Yes. Joining Miss Mary. Joining Miss Mary for our final reading. Our last reader is an actress who has brought some of Sir Ricky Lee's most powerful words and character to life across decades of Philippine cinema. She has delivered unforgettable performances in films written by Sir Ricky, including Mula Noon Hanggang Ngayon, Huwag Kang Lilingon, Mira, Anak, Twilight Dancers, Midnight Dancers, Burlesque King, and many more. She has also shared the screen with Miss Meryl in Pauwi Na, directed by Paolo Villaluna. Today at Cinemalaya, their shared history comes full circle. She returns to the festival's 22nd edition with Mag-iina, continuing her remarkable legacy as one of the country's most respected actresses. A three-time Gawad Urian Best Actress winner and recipient of the Actress of the Decade Award, she remains one of the most formidable and enduring talents in Philippine cinema. Tonight, she will be reading the role of Mrs. Torres in the film Moral. Please welcome the incomparable Miss Cherry Pie Pikachu! Ang galing ng mga hosts natin. May relasyon ng mga eksena sa bawat isa. Nagbubulungan, nag-aaway, nagkakampihan, nagkokontrahan, may pinanggagalingan at may pupuntahan. May kanya-kanyang personalidad depende sa tipo ng pelikulang kinabibilangan. Si Sylvia ay in love pa rin sa asawa niyang si Robert, na may ka-live-in ng isa ring lalaki, si Celso. In an attempt to move on with her life, Sylvia starts an affair with Ernie,
a co-teacher. She is somewhat amused by the situation. Ernie is in love with her, who is still in love with her husband, who is in love with his lover, who still goes out with other men. Then one day, Sylvia receives a visitor, Mrs. Torres. Sequence 66, Interior. Sylvia's pad, umaga. Tutunog ang doorbell. Pupuntahan ni Sylvia at bubuksan ng pinto. Ang bisita ay isang maganda at eleganteng babaeng may 35 na siguro. Medyo durog. Totoo yan. Medyo durog, parang older version ni Joey noon. Yes, Ako, si Mrs. Torres. Mrs. Torres. Si Ernie. Siya si Ernie Torres. May asawa si Ernie? Di ba niya sinabi sa'yo? I never bothered to ask. Mainit dito sa labas. Sa loob tayo. Papasok sila, titignan ni Mrs. Torres ang kapaligiran. Maghahanda ako ng coffee. Don't bother. I don't drink coffee. Makes me jumpier. I was talking to my psychiatrist once. Sabi ko sa kanya, do you really think coffee is a junk? When you come to think of it, lahat naman daw junk. Ano ba itong pinagsasabi ko? Nice place. Inupahan mo. Alam ba sa eskwelahan na may asawa si Ernie? Oo, pero ang alam nila hindi ako. I don't understand. How old do you think I am? Kung alam nila ay ba't di ko nalaman? I'm 35. Tayo mga babae, we spend all our days trying to look younger than our age. Sabi nila ang kalaban natin age. Sabi ng iba, lalaki. Pareho. Nagpapaganda tayo at nagpapabata para sa mga lalaki. Sila, ano bang pakialam nila kung anong itsura nila? Guess how old is Ernie? Di kikibo si Sylvia. He's 38. What do you want? Ako ang number 2 ni Ernie. Or shall I say number 3 na ngayon dahil ikaw ang number 2? May asawa siya sa probinsyang iniwanan niya. Iyon ang alam sa eskwelahan. I don't care. That's the spirit! Ako, nung gawin niya akong kerida, sabi ko, wow, number 2 lang ako. Pero, pwede na rin. Every now and then, naipakikilala ko naman ang sarili ko bilang Mrs. Torres. Then I found out about you. Aba, sabi ko sa sarili ko, habang tumatanda ka pala, bumababa ka sa hagdan. Nagiging number 3 ka na lang ngayon. Pero okay pa rin, di ba? Okay naman si Ernie eh. He can accumulate all of us. He's very good in bed. Ibang kerida dyan, itinatapon. Si Ernie, maski magkapatong-patong tayong lahat, di siya nagtatapon ng babae. Anong gusto mong mangyari? Huwag mo akong awayin, Sylvia. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Gusto lang kitang makilala. Ang tingin ko sa'yo, matapang kang babae. Good. Ako, ang tapang ko dati andito. Pero later, umi-slide papalayo. Papalayo ng papalayo hanggang sa mawala. Pag nakikita ko ngayon si Ernie, para akong ampaw. Walang tapang at walang laman.
naiisip ko lang, nauubos na ang buhok ni Ernie. Nakakalbo na siya. Tumatanda din pala siya. I think a cup of coffee will do you good. If you like, Huwag na. Magsisindi na lang ako ulit ng sigarilyo. No panic time. Wala na ako. Thank you. You remind me of a good friend of mine. Ano pangalan niya? Kabit din siya. Joey. Babae siya. Siguro one of these days we can get together. Ay, ano to? Ay, tanak ko. Of course, letter opener. Matulis yan. Huwag mong hawakan sa dulo. Ang kalaban ko, kulubot. Ano? Kulubot. K-U-L-U-B-O-T. Ito. Tsaka ito. Binibilang ko yan. Umaga. Dumadami. Pati nga itong boses ko mahapon. Kailangan lagi ako maganda para kay Ernie. Ano ang gagawin ko pagdating ng araw pag ginawa na lang ako niyang number 4? Wag! Magkakatinginan sila. May lalabas na mapait ng ngiti sa mga labi ni Mrs. Torres. Bababa ang kamay niya. Kukunin ni Sylvia ang letter opener at ilalayo. Nakatingin sa kanila si Marites na napalabas ng kwarto sa sigaw ni Sylvia. Kukunin ni Mrs. Torres ang bag niya. Aalis na ako. May appointment pa ako. Sasabihin nila late na naman ako. Sasabayan ni Sylvia papunta sa pintuan si Mrs. Torres. Pag nakita mo si Ernie, pakisabi sa kanya, putangin na niya. Saka aalis, may iwan si Sylvia. Sequence 67, Interior, Sylvia's pad, gabi. Naghahanda na para matulog sina Sylvia at Marites. Tutunog ang telepono. Sasagutin ni Sylvia. Mapapatingin si Marites, baka si Dodo. Hello? Ernie? Putang ina mo. Reading pa ba to? Nanonood na ako ng pelikula ngayon. Grabe, isang palakpakan nga ulit. Powerhouse talaga. Wow. Napawaw na lang ako. Wow! Project 2 din po ba kayo? Sorry, hindi. Alam mo, Ate Hirsch, kung ano yung nakuha kong experience from this reading, hindi na siya basta pagbabasa eh. Iba talaga, shared experience talaga siya. Sobrang theatrical ng feeling. And yung mga kasama nating leaders ngayon, palakpakan po natin sila kasi, grabe, hindi na sila basta nagbabasa. Nakuha sila ng talento at yung passion nila.